Dahil nare-repair pa yan sa naturopathy, no? Sa makabagong paraan ng gamutan sa healthcare facilities ay nilulunasan ang karamdamang ito sa pamamagitan ng pain reliever medications at physical therapy. Sa holistic approach ng paggagamutan, binibigyan din ni Dr. E ang healing powers ng collagen-rich foods na lulutuin ng may sabaw o hydrating upang muling palusugin ang cartilage na nag-uugnay sa buto ng pasyente. Kabilang dito ang chicken feet, litid ng baboy, baka at kalabaw, gayon din ang bone marrow ng baka. Sa hanay ng gulay ay mayaman sa collagen ang saluyot, alugbati, gaynura, talinum at ang paddle cactus. Ipinapayo rin ni Dr. E ang pagkain ng calcium-rich foods at isa sa mga paboritong hydrating at calcium-rich food ni Dr. E ay ang singkamas. Kasabay ng regular na hydrating collagen-rich diet ng pasyente, ay ipinapayo ni Dr. E ang regular na gentle massage ng healing galing oil sa apektadong bahagi ng katawan sa loob ng 20 hanggang 30 minuto. 3 to 4 times a day na laging dadampian ng warm compress, bago, at matapos ang gentle massage. Kasabay nito ang pagsasaayos sa mga naapektuhang ugat sa kasukasuan ng pasyente sa tulong ng herbal vitamins B1, B6 at B12. Ipinapaalala rin ni Dr. E na dapat sikapin ng pasyente na gawing madalas ang paggalaw o pag-ehersisyo na malaking tulong sa mabilis na paggaling ng pasyente. Sa kabilang dako, kung nasa malubhang kondisyon na ang pasyente na tila iginupo na ng arthritis, ay inirerekomenda na ni Dr. E ang Healing Galing Detox Protocol Diet sa loob ng 3 araw hanggang 1 linggo o higit pa, upang mabilis na maitapon ng katawan ng pasyente ang mga toxins na nagdudulot ng komplikado nitong kalagayan. Isinasabay na rin dito ni Dr. E ang serpentina tablet o ang dahon ng halamang ito bilang tsaa para agad na mapahupa ang pamamaga at pananakit ng kasukasuan. Tinutukoy rin ni Dr. E ang tulong ng ilang halamang gamot na makakatulong sa mga pinahihirapan ng arthritis. Kasama na dito ang aloe vera, nakilala sa kanyang healing properties para sa mga pananakit na nararamdaman. Maaring i-apply ang sariwang katas ng aloe vera sa mga nananakit na kasukasuan at makakatulong ang soothing effect nito. Ang luya at ang turmeric ay parehong nagtataglay ng anti-inflammatory properties. Maaring gamitin ang dinikdik na sariwang luya at turmeric bilang pantapal sa mga kasukasuang sumasakit kasama ng langis ng nyog. Makakatulong rin sa mga pasyente ng ganitong kondisyon kung palalakasin rin ang mga muscle ng katawan para masuportahan ang kasukasuan sa pamamagitan ng potassium intake mula sa mga sariwa at hilaw na gulay at prutas na mayaman dito. Kabilang sa mga pagkaing mayaman sa potassium ang saging, lalo na ang saba, ang melon at kalabasa, gayon din ang black rice at whole wheat bread. Ipinapayo ng mga eksperto ang pagkain ng hanggang 4,700 mg kada araw ng mga pagkaing mayaman sa potassium. Sa kabilang dako ay maaring magbabad o soak ang pasyenteng pinahihirapan ng arthritis sa mixture ng Epsom salt na tutulungan nito na paginhawain ang pakiramdam ng mga muscle at kasukasuang nananakit dahilan na rin sa mataas na magnesium na taglay ng Epsom salt. Bukod pa sa inaayos nito ang kondisyon ng puso at presyon ng dugo. Ihalo lamang ang 2 tasa ng Epsom salt sa mainit-init na tubig kung saan magbababad ang pasyente hanggang sa mawala ang init nito. Para sa matinding pananakit ay maaari itong gawin ng 3 hanggang 4 na beses per week. Okay, magbibigay po tayong muli ng regalo sa ating mga kapatid dito sa studio. At dahil puro may rayuma sila, Chef and Ali, ay bibigyan natin sila ng panghilot. Hilot pa more. Hindi pwedeng hilot-hilot pag may time. Kailangan hilot pa more. Warm compress ang affected area. Massage ng 20 to 30 minutes sa affected area. Tapos apply ulit ng warm compress. At yung mga tinuro po natin. At para laging mabango ang may rayuma, kailangan gumamit ng ating paboritong sabon, ang Easy 27 Guava Plus, because it effectively controls 27 skin ailments and odors. At
ang bumabahong nirarayuma ay pababanguhin din po. Kasama ba yon? Okay, pero bago kayo mamigay sa ating mga kapatid sa studio, pasadahan muna natin ang ilang mga stretching exercises na makatutulong po para sa mga taong nirarayuma. May arthritis, may gout, okay. Kung sa kamay po dumapo ang problema, kailangan po dyan ang ating powerful na ari munding-munding, o kaya kung may tugtog po kayo ng aserehe, pwede rin, di ba? Tugtugan nyo ng aserehe yan or ari munding-munding, pwede po para mag-induce ng circulation kung ang problema ay nasa mga daliri hanggang sa may pulso. Ngayon, kung tuhod naman po ang may problema, dito na nirarayuma, ayan, nauna na si Ali. Iikutin po natin ang tuhod, no? Clockwise and counterclockwise, paiikutin po natin para kahit lumalagutok ang tuhod, no, ay nag-i-induce po ng circulation. Ngayon, sinasabi po natin na galaw pa more kapag ka may iniindang masasakit sa kasukasuan, hindi naman kinakailangan mag-jogging or umabot kayo sa Quiapo, sa kalalakad. Pwede pong isagawa ang stretching exercise na ang tawag natin doon ay stationary walking. Yan, katulad ng ginagawa ni Chef, no? So, kahit po dalawa ang paa ninyo, isa-isang lakad lang muna, hahawak sa matibay na hawakan at simulan ang paglakad, no? Walk, kailangan po ay magka-opposite ang braso at ang paa. Diba? Ganyan. So, kung ang kanang paa po at braso ay kumakampay ng 10 ulit, dapat yung kabila ay 10 ulit nyo rin ilalakad. Kailangan para pantay pantay. naman, diba? So, sana po ay makatulong ang mga stretching exercises na yan sa ating mga kapatid na sumasakit ang kasukasuan at wag na nating paabutin ng matagal pa yan. Aksyon na po. Samantala, aaksyon naman ang dalawa dito sa pamimigay sa ating mga kapatid sa studio ng ating regalo. No? Okay. Ayan. Matipid yata yung isa, parang dalawa lang ang kayang dalhin. Okay. At habang namimigay po sila ng ating regalo dito sa studio, atin naman pong pasadahan ang ating healing thought for the week. Kapatid, kung matagal ka nang nagtitiis sa arthritis na nakakainis, dapat na ang pagkilos ay maging mabilis. Dahil kung mapabayaan ang kalagayan, ay ilalagay ka nito sa banig ng karamdaman. Mula po sa simpleng iniindang rayuma, ay maari na itong magmistulang nagpapalumpo na kung magpapabaya pa. Hindi dapat na mawala ng pag-asa kung ang pain reliever mo ay wa-effect na. Mabisa pong gamot ang disiplina, lalo na't naka-collagen diet ka. At habang dinededma, ang masasarap na pamparayuma. Yan po muna ang kabuuan ng ating Healing Galing today. Until next Sunday, happy healing morning. Huwag po nating kalimutan, kapatid. May hatid na kalusugan ang luntiang kalikasan. Hoy, Chef Tristan, ano ka ba? Huwag kang ganyan. Mamaya mo nagkatotoo yung pagkakaduling-duling mo na yun. Narinig mo ba yung mga problema nila? Napakarami palang problema. O, ikaw naman, ginagaya mo pa. Mamaya, nadamay ka pa dyan. Kakayanin pa po ba na naturopathy? Huwag po kayo mag-alala at sisikapin nating solusyonan ang problema sa mata sa natural na paraan ng paggagamutan. Dito lang sa Healing Galing sa TV5.